Hi guys! Welcome po sa aming channel. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload dahil sa meron pong nangyari at na-share ko nga po sa aming Facebook ang reason bakit hindi na tayo nakakapag-upload sa YouTube. So, ang topic po natin ngayon ay give up na ba sa Canada? Masasabi rin natin na talagang iba na nga ang Canada. Na dati ang alam ng karamihan, ang Canada ay isa land of milk and honey. So, ibig sabihin yung living condition ng mga tao ay maganda and madaling kumita. Pero marami talaga din ang nagkakaroon ng ibang impression pagdating sa reality ng buhay dito sa Canada. So, hindi man lahat-lahat talaga, pero may mga kababayan po tayo na nakaka-experience sila ng mga challenges sa cost of living at iba pa. Number one point na pag-uusapan natin ay wala na bang work-life balance dito sa Canada? And meron talaga dito ay naka-double job. So, meron silang full-time job and then meron din pang part-time job. May nagsasabi na talagang puro trabaho, hindi katulad na kanilang ini-expect. And hindi lang daw talaga puro trabaho, talagang kayod kalabaw. Naintindihan ko rin yung katulad ng mga students na talagang nakapako pa sila sa isang location. Ganon din yung mga naka-work permit. So, yung mga nakuha nilang employer, doon lang muna talaga sila makakapag-stay. Kasi talagang ang cost of living din dito sa Canada ay iba-iba. Depende rin kung saang city ka and provinces. But definitely, sa kabuuan ng Canada ay talagang may pagbabago sa cost of living. Talagang tumaas naman kahit sa namang lugar, kahit sa bansa, nagkaroon ng changes sa cost of living. And kahit nga rin sa Pinas, marami yung nahihirapan kung minimum lang ang sinasahod, lalo na kung family pa. So, although meron namang child benefits na makakatulong, lalo na sa mga low or middle income bracket. And guys, yung child benefits din, ay hindi naman siya isang amount lang. So, nagdedepende sa family income and age ng bata at iba pa. Pero basically, para sa iba, malaking bagay din ang child benefits. Child benefits depende sa income. So, the higher the income, mas lesser ang natatanggap or yung iba ay wala na talagang natatanggap. So, depende din sa age ng bata. So, the older the kid, mas lesser na rin ang kanyang matatanggap. So, meron ding provincial and territorial benefits. Depende sa iyong city or province. And meron din pa, kung merong disability ang bata, ay ayun po, meron din pang extrang natatanggap. So, ayun. But basically, nakakatulong naman and pandagdag na rin talaga sa family income ng mga pamilya dito sa Canada. May nagsasabi nga na para makaalis ka nga sa minimum wage ay mag-aral ka. Pero ang problema naman, ito kakarinig ko lang sa Omni News, na paano ka naman mag-aaral kung wala ka ding trabaho, kung hindi mo rin mapapagsabay ang trabaho. So, paano masussustain yung monthly expenses? Although may mga online na pag-aaral pa rin naman, but basically, ayun, talagang either pagsasabayin mo ang work or pag-aaral. So, kailangan na talaga magtyaga-tyaga kung gusto talagang makaalis sa minimum rate. Sa panahon ngayon, iba-iba talaga din ang gasto sa mga bawat pamilya dito. Yung mga family na kailangan ng dalawang car dahil sa dalawa silang nagtatrabaho tapos different time pa. And prefer nila na kumuha ng sasakyan para hindi mahirapan since valid naman din ang reason dahil sa Canada is a snow country or may winter dito sa Canada and talagang mahirap din naman na mag-commute. So, yun lang din talaga ang kapalit na ayun, meron kang car insurance and then payment sa iyong sasakyan. So, yun lang din talaga ang kapalit no, ng convenience. So, kaya yung iba, kailangan talaga mag-double job dahil sa doon pa lang sa dalawang sasakyan, talagang mataas na yun, mataas ng monthly expenses yun. And plus yung mortgage pa kung merong binabayarang bahay. And yung rent naman din talaga ay talagang mataas dito. I mean, sa paglipas ng mga panahon, ng taon, karoon nga ng rent increase. Dito sa Canada, malaking tipak talaga ng expenses ang mga car insurance, ang mga
para sa sasakyan, sa bahay, tapos cellphone din na monthly. Dito sa Canada guys, mahal din talaga ang monthly ng cellphone, lalo na kung latest na unit or latest na model. Alam nyo na yun kung ano yun. So, marami din pagkakagastusan. And nasa atin na lang din talaga yung mga expenses na gugustuhin nating bayaran. And number 2 point, sacrifice na ba ang family time? So, ito na lang din yung actually na domino effect ng number 1 na kung wala ng work-life balance, which is yung family din, ay nadadamay na rin. So, ang hirap din talaga na, ayun, may energy ka sa lahat ng category of your life. So, I know na may mga battles tayo at talagang kinakaya ng mga magigiting na mga magulang dito sa Canada para sa kanilang mga anak, para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Bawa, Monday to Friday na puro talaga trabaho, and then na kung meron kang double job pagka sa weekdays. Hirap din talaga. And kung dadalin pa sa mga daycare, day home, another effort din yun kasi hindi rin po madaling mag-prepare, lalo na dito pagka winter, may mga isusuot ka pa sa bata. And personally, naranasan din namin yung magdadala ng bata nung sa Pilipinas naman. So, dinadala namin sa sister-in-law ko, pero yun, igagayak mo yung mga damit ng bata for the whole day, then yung bata din, papaliguan na rin namin. So, marami din talagang effort and time na ilalaan sa pagdadala pa lang din sa daycare or day home dito sa Canada. And isa pa na kapag ka, ayun, nasa point ka na nagdo-double job ka, iba pa yung sa mga bata na mga dapat mong gawin, and iba din pa yung gawaing bahay. So, hindi naman din na automatic mawawala ang ating mga labahan, ang mga plato na ginamit. Although dito merong dishwasher, and talagang malaking tulong ang dishwasher dahil sa, ayun, meron nang gagawa para sa'yo. So, lalo na kung malalaking family, katulad po namin. Actually, nung una, hindi ako gumagamit ng dishwasher. Parang more than a year ko pa siya talagang sinukuan na nagamitin na lang nga. Dahil sa nakakapagod din talaga, and sa amin na big family, lagi talagang may hugasin. So, sumuko na lang ako one day, and then trinay ko, and gumamit na lang ako ng organic na pods, yung bala. So, na-enjoy ko naman, and sabi ko, dapat pala matagal ko nang ginawa. And dito sa observation ko, yung mga family na naka-double job or busy-busy talaga pagka weekdays, ay minimake sure na lang nila na wala na lang silang trabaho pagka Sabado or Linggo. So, hindi man ito lahat na ganun yung cases, pero yun talaga, merong point sa buhay ng mga pamilya dito na ayun, nasa-sacrifice talaga ang family time dahil sa pagtatrabaho ng mga magulang. Number 3 point, mahirap bang makakuha ng trabaho kung walang referral or endorsement? I believe depended pa din sa nature ng trabaho, kung anong klase ng trabaho yung papasukan. Depende rin kung malakas yung profile mo, meron ka talagang remarkable work experience. Ayun, may mga na-encounter ako na nakakapasok or nakakakuha kagad ng trabaho and same line of work. So, naikwento ko na yung dati kay Sir Chris. So, galing sa Qatar. So, may mga malalakas na ganong profile na nakakapasok din talaga sa same line of work, same position. May mga industry naman na kinukonsider yung mga foreign work experience. So, pero meron din naman na conservative na kailangan or gusto nila na kailangan meron kang Canadian work experience, which nagiging challenge sa mga newcomer. So, naalala ko nga nung nasa McDonald's kami, may mga grupo ng mga parang mga tatay, kasi medyo may edad na rin sila. Tapos sinasabi ng isang lalaki nga na, ire-refer ko kayo pero wag niyo akong papahiyain ha, ganon. So, uso din talaga ang referral, and kumbaga, binabouch ka na ng tao na ito sa trabaho na yon. So, malaking tulong din talaga, and nakwento ko na million times ako yung trabaho ko ay nakuha ko rin through referral. So, hindi rin ako nahirapan na maghanap, and yun, through referral nga ay nakuha ko yung trabaho ko nung unang-unang dating namin nga, nung unang buwan namin dito sa Canada. Same story din ng mga naging kaibigan ko sa
dito sa aking channel actually. Tapos, mga nakakausap ko na sila sa Facebook, nag-follow din sila. And, same situation din, same story din na through referral, nakuha nila yung trabaho nila. May isa nga doon na nagtatrabaho siya sa Victoria, sa Empress Hotel sa Victoria. So, nakapasok siya talaga agad-agad. So, it's a good thing din talaga ang referral sa kanya, nag-work yun. And ganun din sa isang kakilala ko. So, big thing din talaga, big thing din naman. Yan, medyo gumagabi na dito sa aming lugar. So, yan, time check, it's 7 o'clock, 7 o'clock na. So, ayun, next point natin ay malungkot daw sa Canada. So, talagang iba-iba. Yung okay sila sa sistema na trabaho, bahay, trabaho. Tapos, yung social life nila is sa trabaho na lang. So, may mga kababayan tayo na okay naman sa ganung setup. Pero mayroon namang mga kababayan na naghahanap talaga ng parang namimiss nila yung mga barkada nila, ganyan. Isang kinakalungkot ng mga kababayan natin dito kapag nag-iisa sila at hindi nila nadala yung family nila. So, malaking changes talaga and malaking sacrifice para sa mga magtatrabaho dito or pupunta rito para makipagsapalaran muna kasi they wanted na maging sure muna ang mga bagay-bagay bago makasunod yung family nila. So, malungkot talaga. Lalo na kung first time, talagang hindi ko ma-imagine sa mga first timers. Yung scenario din na lalo na pagka winter, na may tinatawag nga silang winter depression dahil sa madilim agad, shorter na ang daytime pagka winter and longer na ang nighttime pagka yun pagdating ng winter. Sa amin dito parang 4 o'clock medyo pa sunset na siya tapos 4:30, 5 o'clock talagang madilim na. So, yun yung mga peak ng winter season sa amin. Kaya nga, yung classes din ng mga bata sa school, hanggang 3 o'clock lang. So, para mag-give time sa kanila ng 1 hour na makabalik ng bahay, makauwi, kasi nga, yun, madilim na. So, yung situation na yun, nagdadagdag din sa lungkot ng mga ibang tao dito sa Canada. So, sa mga iba naman, okay naman sa kanila. Tapos, isa pang rin, pagka winter, ayun, nagbabawas ng tao, may mga establishments or mga businesses na nagko-close pagka winter. So, yun, maraming adjustment and may mga iba na, ayun, nalulungkot dito sa Canada. Dahil nga, pagka malamig, tas wala kang social life, mga tao hindi pa lalabas, ayun, nakakaramdam sila ng pagkalungkot, lalo na pagka nag-iisa. So, good thing din naman dito guys, meron ako mga na-observe na mga groups sa Facebook page ko or Facebook profile pala siya. So, meron din ako na-observe nga na mga grupo ng ating mga kababayan, especially yung mga international students na silang magkakagrupo, ayun, nagkakaroon sila ng mga meet-up, time to time, kakain sa cafe, ayun, magbabanding, which is, maganda talagang gawin, lalo na kung mag-isa lang kayo dito sa Canada. So, ayun, talagang kailangan makihalubilo and usap kapag socialize. So, yun lang din talaga ang mga magagandang ways para makombat ang depression or kalungkutan dito sa Canada. Plus, ayun, wag natin din kakalimutan, okay din na okay ang maghanap ng church and makapagsimba kasi iba rin yung meron kang naririnig. A lot of times, wala rin tayong maibigay na encouragement sa situation natin. So, we need to hear something from the Word of God. So, ayun, I highly suggest din talaga na makapaghanap ng church para may maatinan tayo every Sunday at makapakinig. Next naman ay ang tumataas na cost of living dito sa Canada. Experience namin nga, nung dumating kami dito, year 2021, that was August. Yung aming rental noon ay 1,300 and then, hindi ko na masyado matandaan yung bawat breakdown ng aming monthly expenses. Pero ako lang yung nagtatrabaho noon and minimum job lang aking trabaho. And kumakasya naman siya. May konting kurot lang kasi sometimes kulang talaga siya ng 200 or 300. So, mayroong lang kaming nabubunot sa aming tinatago. So,
kahit pa paano nun, kung mapapababa ang rental namin nun, okay siya, magiging swak siya siguro. Pero yung nakuha kasi namin na rental nun ay townhouse po, and meron siyang covered garage. So, talagang medyo mataas-taas din ng kahit pa paano. Pero kung basement ang nakuha namin, ayun, mas mura siya. Pero talagang inintend namin na makakuha ng covered garage para hindi na kami mahirapan sa winter times. As advised din ng twin brother ni husband na nandito na nga po sa Canada. Siya yung talagang nauna sa amin and nag-encourage sa amin na magsubok din dito sa Canada. So ayun, kung titingnan ko nun, medyo kakayanin pa ang minimum wage. Pero sa panahon ngayon, kung isa lang yung nagtatrabaho para sa pamilya, talagang hindi na siya kaya. Binalikan ko yung apartment namin, and yung rental nga daw ngayon ay nasa mahigit 2,000 na. So grabe, $1,300 to $2,000, $700 difference. And talagang malaking bagay na yon, pang grocery na yon. And mataas na talagang lahat tumaas. Ang halo-halo sa Seafood City tumaas na. So, lahat ng bilihin, either ang mga pagkain sa restaurant ay tumaas, nagdagdag ng $1 or kumonti ang servings. Kasi nga, we understand naman dahil talagang yung kanilang materials or mga ingredients ay tumaas din talaga yung pasa sa kanila. Kaya, ayun, isa rin yan sa mga nagpapag-give up dito sa mga pumupunta dito sa Canada, ang very high cost of living. Pero we all know, kahit sa ang bansa or kahit sa Pilipinas, talagang mataas na, tumataas lahat kahit sa ang bansa. Kaya yun, kailangan lang din talaga natin na pumili ng location. So eventually, kung kayo, pwede kayo mag-check ng other provinces kung ito yung situation nyo. Kaya nga po, ayun, marami na rin talagang lumilipat dito sa Alberta, from Ontario, BC, Saskatchewan. Marami na rin ako nakikitang plaka dito. Dito nga sa aming kapitbahay, yung mga bumili ng quick possession. Na-share ko na to sa Facebook eh. Galing ng Nova Scotia tsaka Ontario. So, quick possession na kanilang binili. And ibig sabihin po nun sa mga bago lang sa Canada or mga nasa Pilipinas, ito po ay gawa na. So, talagang ready to move in na lang si client. Talagang titira na lang siya. And ayun, ready na yung bahay na lipatan. So, ayun, marami na rin talaga din ang lumipat. Isa rin din talaga itong high cost of living. Lalo na kung minimum job ang trabaho lang natin. Kaya kailangan makapag-upgrade din eventually. So, ayun guys, napag-uusapan lang din natin ang mga real talk dito sa Canada. So, this is not a discouragement. Ginagawa po natin ang video na ito para magkaroon ng informed decision ang mga gustong mag-migrate dito sa Canada. And kung nalaman nyo na yung mga sitwasyon dito, come up kayo sa isang decision and mapagdasal nyo, then go for it. So yun lang po, hindi po ito to discourage ang inyong mga plano, but maging handa kayo, maging prepared kayo financially, emotionally, and physically. So, ayun guys, thank you so much for watching this video. Please subscribe to our channel. Pwede nyo pong bisitahin ang aming mga playlist. May mga nagawa na po kaming mga playlist doon, mga old videos, yung journey namin, and iba pang mga kwento ng buhay. Thank you again for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.